Magandang oras po sa lahat ng ating mga kababayan. Meron po tayong pinaka-latest weather update sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw at sa binabantayan nating LPA na posible na maging ganap na bagyo sa mga susunod na oras. Alamin natin ang mga naging pagbabago sa direksyon nito at anong mga lugar kaya ang lubos na maapektuhan ng LPA at hinihila nitong habagat na posibleng makaranas ng mga malalakas na pag-ulan. Ayon sa pinakauling datos, ngayong oras ay nasa 135 kilometers na ito ng east of Tuguegarao City, Cagayan. At sa kasalukuyan ay nakapalob ito sa lumalakas na southwest monsoon o habagat dahil dito ay apektado ng habagat ang buong Central Luzon, Visayas, Mindanao at pati na rin sa Southern Luzon. Habang lumalakas at palapit na ang LPA ay posible na maging bagyo na ito sa mga susunod na oras. Kaya narito ang ating inaasahan o magiging weather condition. Ngayong araw, apektado ang malaking bahagi ng Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Ilocos Region at Aurora. Asahan po natin sa mga nabanggit nating mga lugar ang maulap na kalangitan na may kasamang mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dahil sa epekto ng LPA o low pressure area. Dahil dito, posible ang mga biglaang pagbaha sa mabababang lugar at pagguho ng lupa sa mga bulubunduking bahagi, lalo na kung tuloy-tuloy ang malalakas hanggang sa matitinding mga pag-ulan. Kaya tulad po ng ating paalala, palagi po tayong mag-ingat lalo na sa mga kababayan natin dyan. Samantala, dahil naman sa epekto ng umiiral na southwest monsoon o habagat, inaasahan ng mga pag-ulan sa mga lalawigan ng Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Dahil dito mataas ang posibilidad ng mga banta ng biglaang pagbaha sa mababang lugar at pagguho ng lupa. Kaya patuloy po tayo na mag-ingat lalo na yung mga kababayan natin na nasa bulubunduking lugar. Asahan ang pagkakaroon ng katamtaman hanggang sa malalakas na buhos ng ulan lalo na sa hapon o gabi. Ang mga pag-ulang ito ay dahil sa hinihila ng LPA ang habagat. At sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi pa ng Luzon, pati na rin sa Western Visayas, asahan na magiging maulan din ang panahon dahil sa apektado rin ito ng habagat. At posibleng magdulot ito ng moderate to heavy rains lalo na sa buong hapon. Maging handa pa rin tayo dahil dito ay posible rin ang banta ng mga biglaang pagbaha at pagguho ng lupa lalo na kung magiging malalakas ang mga dala nitong pag-ulan. At sa natitirang bahagi ng ating bansa, makakaranas pa rin tayo ng maulap na kalangitan na may mga isolated rain showers at thunderstorms dahil po yan sa lumalakas na habagat. Kaya huwag po natin baliwalain ang mga nararanasan natin mga pag-ulan dahil posible pa rin ang mga banta ng flash flood at landslide sa mga nabanggit nating mga lugar. Ngayon, balik tayo sa binabantayan nating low pressure area. Ayon sa ipinapakita ng ating weather models at sa pinakabagong datos ng Pag-asa, ay mataas na ngayon ang chance o posibilidad na lumakas pa ito bilang bagyo sa mga susunod na oras. At kung sakali na maging bagyo na nga ito, ay tatawagin ito ng Pag-asa bilang bagyong Bising. So ayan na po yung pangalawang bagyo mga kabayan. At dahil malapit na ito sa ating kalupaan, ay posibleng itaas sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1 ang bahagi ng Northern at Central Luzon kapag tuluyan na itong naging bagyo. Bukod pa nga rito, meron pa tayong nakikita na isang tropical depression na may layon 2,415 kilometers ng east-northeast of Itbayat, Batanes. Pero huwag po kayong mangamba dahil ito ay walang direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa dahil sa ngayon ay nasa kagaratan pa ito at malayo pa sa ating bansa. Pero patuloy din natin itong binabantayan. Samantala, narito naman ang heavy rainfall warning na inilabas ng Pag-asa ngayong araw dulot ng LPA. Asahan ng 50 to 100 mm na mga pag-ulan sa area ng Batanes, Isabela, Cagayan, Abra, Ilocos Norte, Pangasinan, Zambales, Bataan at sa may Occidental Mindoro. At pagsapit naman ng Friday, 100 to 200 mm na mga pag-ulan ang posibleng bumagsak sa area pa rin ng Cagayan, Batanes, Bataan at sa may Occidental Mindoro. Tandaan po natin na marami pa ang pwedeng magbago sa magiging direksyon nitong nagbabantang bagyo. Kaya manatili po tayo mag-antabay sa mga susunod pa nating weather update ukol sa mga pagbabago at magiging direksyon nitong potensyal na bagyo na ito. Manatiling ligtas at maging alerto sa lahat ng oras lalo na ngayon nakakaranas tayo ng tuloy-tuloy na maulang panahon. Yan muna ang ating pinaka-latest weather update at ulat panahon ngayong araw mga kababayan ko. Ito po ang inyong weather forecast ng bansa. Maraming salamat po at ingat po sa ating lahat.